napakaswerte talaga ng CPP kay Bongbong Marcos. Sagot sa langit si Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF kasi pinapadali niya eh. Pinapadali niya yung pagbagsak ng gobyerno sa pagiging magnanakaw niya. Talagang ano yon, victory yon for the Filipino people, yung dinenay ng Court of Appeals, yung appeal ng CPP operatives na si Franz Castro sa Tour Ocampo and 11 others. Yung nangyari sa Talaingod noong 2018 na kumuha sila ng 14 na indigenous na minors, mga bata, at ipinasok ni Franz Castro at ni Satur Ocampo itong 14 na mga minor na ito sa isang van na walang paalam at walang pahintulot ng mga magulang at saka ng tribo. So kasi alam naman natin anong gagawin sa mga batang 'yon. Gagawin silang NPA, no? So yun yung kaso huling-huli sila, no? So they've been trying and may propaganda about it now, Talaingod 13, etc., etc. And it's really a victory kasi nasa bawat sektor ng ating lipunan ang CPP, pero lalo't lalo na sa media at sa legal sa hudikatura natin, sa judiciary, bawat sector actually, no? So napakalaking victory nito. Syempre mag-a-appeal yung mga yan. Memoryado namin yung galaw ng mga yan. So mag-a-appeal sila. Pero for now, very sweet victory ito. Kasi ang pinakahinus na crimes ng CPP, NPA, NDF ay sa ating mga kapatid na katutubo. Lahat ng maisip ninyo na krimen ginawa sa kanila: rape, sexual harassment, training of child warriors, slavery, child abuse, 'di ba? Yun yung dun sila nalaman na si Franz Castro at si Satur Ocampo ay child abusers, no? Tapos nga ang takip nila ay ano ba ang takip nila? Parang volunteer teachers, parang ganoon yung palusot nila, no? So yan yung nakikita natin ngayon, salot ang CPP, NPA, NDF. Sila ngayon ang nakikita natin. No? So, at that time, si Satur Ocampo at si Franz Castro, mga kongresista sila noon sa Bayan Muna. Ano ba yung Bayan Muna? Di ba, prente ng CPP yan. No? So, malaking nagpapasalamat tayo sa Court of Appeals at syempre sa NTF-ELCAC. No? Tayo na Doc Lorraine, alam naman natin na kahit na convicted na tong dalawang to, malaya pa rin. So ano kayang magiging ng administrasyon dito pag hinayaan pa rin nila to ng hinayaan? Lalo na ngayon Jay, Doc Lorraine. napakaswerte talaga ng CPP kay Bongbong Marcos kasi nung panahon ni PRRD noon, napadapa niya ang CPP, no? So ngayon nakaka-recover sila dahil sa yung Broad Alliance, no? Yung pagkikipagkuntsabahan ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF na naging attack dogs nila against the Dutertes. Yun naman yung ginawa ni Bongbong Marcos, 'di ba? Sa lahat naman ng iaalyado mo, teroristang organisasyon pa talaga, 'di ba? So, I'm sorry I interrupted you, Jay, no? Ang pag hindi natin ito natapos, no? Hindi na talaga lilipad ang Pilipinas. Kasi talagang bawat sektor ng ating lipunan nandyan sila. At ngayon nakaka-recover sila. Ngayon, bumabalik na naman habang nagsasalita tayo ngayon, nagre-recruit sila sa loob ng BJMP. Yes. Na ang nag-a-arrange mismo ay ang mga wardens at pumupunta dyan and it's yung kagandahan kasi ngayon, ewan ko kasi siguro yung training ko bilang doktor hindi ko matanggal na kahit na nakikita natin yung kabulukan ngayon, maganda yon kasi nakikita mo yung lalim ng bulok na kahit si Laila de Lima ay kakontsaba, kahit ICC ay kakontsaba ng CPP kasi nandyan si Cristina Conti. Parang pinapakita sa atin yung extent ng bulok ng Pilipinas. Maganda yun kapag doktor ka kasi alam mo kung saan ka magsisimula para maghilom ang Pilipinas, di ba? Okay. Attorney, no, bago tayo lumipat sa
Attorney tuloy. Doktor Sorry. na, attorney pa. Para kasing attorney yung ano mo eh. Yung aura mo ngayon parang attorney. Napa-attorney tuloy ako, Dok eh. But anyway, Doc, ano po yung masasabi nyo dito sa ginawa ng CPP, NPA, NDF na pagdideklara ng ceasefire? Parang, ano eh, sila na po ang nagdidikta ng kapayapaan sa Pilipinas. Ano po ang masasabi nyo doon? Ano yung ceasefire kasi yun, Master Judea, ano yan, expected yan sa CPP, no? Ano yan armas nila yan, weapon nila yan, panloloko nila. Na kasi pag ceasefire, ang nangyayari, ang record numbers yung recruitment nila, tapos record numbers yung namamatay na mga sundalo. Ganyan, kasi hindi naman nila sinusunod eh. Ang sumusunod lang yung gobyerno, 'di ba? So in other words, ang punto ko lang dito, there's nothing new about it. Ang bago ngayon, ba't pumapayag ang gobyerno, 'di ba? Kung papayag sila diyan. At bakit nakikipag-usap si Charlie Galvez sa peace talks? Alam naman, buti sana kung iba na yung panahon, kung hindi dumaan si Rodrigo Duterte sa buhay nating lahat at hindi natin nalaman lahat ito. Pero alam naman natin eh. Alam naman natin kung ano yung peace talks na yan. Pisting yawa talks yan, 'di ba? Kalokohan yan. Ano siya, terrorist talks. Yun yung tamang term dyan, terrorist talks, because it doesn't have anything to do with peace at all. Parang ano lang yun, para pang patagal pa. Kasi yung pinaka strategy ng CPP, yung protracted war, patagalin ng patagalin. Ito, yung struggle na ito, tong gera na ito, hanggang mapabagsak nila ang gobyerno. Kaya talaga, sagot sa langit si Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF kasi pinapadali niya eh. Pinapadali niya yung pagbagsak ng gobyerno sa pagiging magnanakaw niya. Kasi ang pinaka-lethal na kaaway ng CPP ay ang isang lingkod bayan na totoong naglilingkod. Kasi hindi niya wala nang maniniwala sa kanya katulad kay Digong, di ba? Kay Digong noon 35,000 na nag-surrender. Bakit? Pag tinanong mo sila, ba't kayo nag-surrender? Kasi nagising kami na hindi naman pala totoo yung sinasabi kasi naramdaman namin yung gobyerno. O, di ba? Pero ngayon, kahit ako minsan gusto mag-NPA. Di ba? Gusto mo talagang awayin dahil totoong mga magnanakaw, totoong hindi nagsisilbi. Di ba? Si PRRD nag-isip nun eh. Sinabi niya sa amin sa LCAC noon, kung gusto niyo yung matapos ito, 2 words lang, good governance, magsilbi tayo. Tama siya. Alam niya kung anong ito talaga yung president na, totoong president talaga. Alam na alam niya.